Ginawa ko po ang video na to bilang tugon sa isang napanood ko rin video sa YouTube. Kasi po nanonood po ako ng mga video tungkol sa mangyayari pagkatapos ng sinasabing pagdagit o rapture ng simbahan o yung pagkuha ng Panginoong Hesus sa mga tao niya. Kasi darating po ang Panginoon, kukunin niya po yung mga mananampalataya o tagasunod niya, mga believers sa sinasabi, at ang may iwan po dito ay yung mga tao na hindi po tumanggap, hindi nagsisi sa kanilang kasalanan at nanumbalik sa Diyos. Maiwan sila para danasin ang tinatawag na matinding kapighatian o Great Tribulation. Okay. So, yun po, nanonood po ako ng ganitong mga video at nabasa ko po isang comment doon sa baba ng video na kaya daw po siya hindi niniwala dahil nga daw doon dahil nga sa dahilan na yun na sadista ang Diyos. Ano bang ibig sabihin ng sadista po? Ang sadista o sa salitang English, sadist, someone who obtains pleasure from inflicting pain. O sa Tagalog, natutuwa siya sa pagpapahirap sa mga tao. So, ang Diyos ba isang sadista? So, yun po ang titingnan natin ngayon. Yun ang babaghagi ko po sa inyo. Okay. Mula sa salita ng Diyos. Okay. So, darating din po ang araw na hindi na po maririnig ang salita ng Diyos. Wala ng mga ngaral. Dahil nga, pag dating ng panahon na tinatawag na matinding kapighatian, pagbabawal na po ang pagbabasa ng Biblia, pagtitipon ng mga Kristiyano. Okay? So, pasensya na po kayo. Ako po ay kumakain ng makapuno. Okay? So, yun na nga, no? Ang tanong ng mga tao, kalooban ba ng Diyos yung mga pagdurusa na nararanasan natin? Okay? At ito sa mga nagdurusa, ang tanong, bakit ako pa, di ba? Pag kung nagdurusa ka, ang tanong mo, bakit ikaw pa? Bakit nangyari sa iyo yun? Samantalang pinipilit mo maging matinong tao sa mundo. So, kaya nagkakaroon ng duda tuloy yung mga tao kung talaga bang may Diyos at kung talagang ang Diyos ay mabuti. Okay? So, bakit hinahayaan niyang nagdurusa mga tao, nahihirapan? Paano siya naging Diyos ng pag-ibig kung may mga ganitong mga eksena ng kahirapan, ng sakit, at iba't ibang malulungkot na mga karanasan ng mga tao sa mundo? Okay, so tingnan po natin ang nakalagay po sa salita ng Diyos sa Panaghoy 3, talatang 33 nakalagay. Ang sabi dito, dahil hindi siya natutuwa na tayo'y saktan o pahirapan. So, hindi pala gusto ng Diyos na tayo'y nasasaktan na hihirapan. So, kung ganun pala po, bakit tayo nakakaranas ng paghihirap, ng kahirapan, ng pagkagutom, no? Na isang taong walang malay, pinanganak sa mundo, inosente, biglang iiwanan ng magulang at maghihirap siya tayo sa isang ulila, walang magtatanggol sa kanya. Bakit? At pinapayagan ng Panginoon na nangyari ito. Okay. So, kung babalikan po natin, no, ang pagkalikha ng Panginoon sa mundo natin, hindi ba ginawa niyang perpekto ang mundo? Lahat, wala siyang ginawang pangit, puro maganda, pawang maganda lahat. Ang tawag sa lugar po na ginawa ng Diyos ay paraiso. Tama? So, walang depekto, no? Walang bahi, dungis, walang kasiraan, no? Puro maganda lahat. Tama? So, bago ng Diyos linagay ang tao sa mundo, inayos niya muna yung paglalagyan ng tao. Yun naman yung perfect. Okay? So, wala nang gagawin ng tao, walang trabaho ng tao, kundi mag-alaga lang ng pananim. So, hindi naman na trabaho yun, libangan lang niya yun, tama?
So, kung gusto niyang kumain, pipitas lang siya ng bunga dyan. Nandiyan na lahat para sa kanya. Wala siyang gagawin, di ba? Wala ng trabaho. So, napakasarap ng buhay ng tao, di ba? Nung bagong likha ng Diyos ang lahat. Pero anong nangyari? Ba't nasira? Nasira ang maganda at perfectong kapaligiran. Pumasok po ang kasalanan. So, dahil po pumasok ang kasalanan, dyan na po, sunod-sunod na rin po pumasok yung mga konsekwensya ng kasalanan. Okay. Tingnan po natin ang nakalagay sa Roma 5:12. So, dito natin makikita kung anong nangyari, kung bakit nasira ang lahat ng magandang ginawa ng Diyos sa mundo na nilikha niya. Nakalagay dito, sabi, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos, at dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. So, tayong lahat damay po doon sa kasalanan ni Adan at Eva. So, kung sila nag-umpisa ng mamatay, yung kanilang physical na katawan, kasi oras mismo doon sa lugar na yun, kung saan sila nagkasala sa Diyos, hindi sila namatay, di ba? Bagamat sinabi ng Diyos na pag kinain mo yan, mamamatay ka, hindi sila namatay sa physical, pero sila po ay namatay sa spiritual. Sabihin na kamatayan, napapahiwalay ka sa mga mahal mo sa buhay, di ba? So, sila, nangyari, napahiwalay sila sa Panginoon. Kaya kung matatandaan niyo ulit, pinalaya sila sa paraiso. So, nawalay sila sa presensya ng Diyos. So, yun po ang bunga ng kasalanan. Pagkawalay, no, sa Panginoon Diyos. So, ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay yung gusto mong umalis sa poder ng Diyos. Pag hindi mo ginawa yung gusto ng Diyos, ibig sabihin, kinakalaban mo ang Diyos, di ba? Ibig sabihin, gusto mong maging independent ka. So, yun ang tinatawag na rebellion. Magre-rebelde. Ayaw mong gawin ang gusto ng Diyos, ang gusto mong gawin yung gusto mo, rebelde ang tawag doon na. So, dahil sa kasalanan, dumating na rin lahat ng mga bunga o lahat ng kasama ng kasalanan, sakit, karamdaman, pagkasira, pagkawasak. Okay? So, yung perfectong kapaligiran ay naging unti-unting nasisira, pumapangit, dati perfectong lahat. Ngayon, nakapasok na po yung pinasabing sumpa. No? Yun ang sumpa. Sumpa ng kamatayan, sumpa ng sakit. Okay? At ang isa pang nangyari, dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos, pinasa niya yung kanyang dominion o yung kanyang pamamahala sa mundo kay Satanas. Kaya ngayon, malaya si Satanas na gawin ang gusto niya sa mundo dahil hinigay natin sa kanya yung kapangyarihan kasi sinunod natin siya. Tama. Ngayon, ano bang kalooban ni Satanas? Okay, nakalagay po sa Juan 10:10, dumating ang magnanakaw para magwasak, magnakaw, at pumatay. So, yun ang kanyang trabaho. At yun ang ginagawa niya ngayon. Kaya, may naririnig kayong mga massacre, may naririnig kayong marami tayong namamatay. Isa po ang author, ang may akda, o pasimuno, ang promotor, no? Ang may utak sa mga ganong klaseng kalaging-laging at napakapangit. Okay? So, yun po ang ginawa ng tao dahil sa kasalanan. Nakapasok po yung sakit, kamatayan, pagkagutom, lahat po ng negatibo. Okay? Ngayon po, yung pong mga pang-araw-araw po na paghihirap natin, ang kahirapan, natural na lang po yan dahil nakatira tayo sa mundo na hindi na perfecto. So, wala po tayong panibang kasahan sa mundo na to, kundi ang magdanas
ng mga bagay na dulot ng mundo na to. Yun nga, dahil hindi na si Lord ang solo na nasusunod dito, dahil binigay nga natin yung otoridad, yung kapangyarihan sa diablo dahil sa pagsuway natin. Tama? Ngayon, darating po ang panahon sa mundo na to at sa kasaysayan ng mga tao, yun yung sinasabing Great Tribulation period na sinasabi o matinding kapighatian. Sa mga panahon na yun, mas grabe pang mga paghihirap at pagdurusa ang mararanasan dahil ang panahon po na yun ay panahon ng judgment o paghatol ng Diyos sa kasamaan ng mga tao na ayaw magsisi at ayaw kilalanin ng Diyos. Saan po natin makikita po yan? Yan po ay nasa Mateo. Okay? Mateo 24, talatang 21. Okay? So, babasahin ko po sa inyo ang nakalagay dito. Sapagkat sa mga panahon yon, makakananas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. So, yun ang tinatawag na matinding kapighatian na naranasan ng lahat ng mga tao sa mundo na may iwan pagkatapos ng tinatawag na rapture o pagdagit sa iglesia o sa mga tao ng Diyos. Ang iglesia hindi po isang simbahan, isekta. Hindi sabihin po talaga ng salitang iglesia ay yung mga tinawag ng Diyos, no? At tumugon sa tawag ng Diyos na makipag-isa sa Kanya sa magitan ng Panginoong Jesus. So, yung po mga may iwan pagkatapos ng tinatawag na rapture, ang dadaan sa matinding kapighatian dahil nga sa galit ng Diyos sa kasalanan. Kasi po ang Diyos po natin ay banal. So, hindi po siya pwedeng mag-coexist sa kasalanan. No? So, kung may nakita siyang kasalanan, hindi pwede dahil banal po siya. So, tayo pong mga tumanggap kay Jesus ay lininis sa kasalanan kung tayo ay totoong nagsisi at tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, tayo ngayon ay may karapatang makapasok sa presensya ng Diyos dahil nga kay Jesucristo. Kasi binayaran niya ang kasalanan natin. So, kung tatanggapin natin yung ginawa ni Jesucristo sa krus, tayo po ay maliligtas. Yun ang kaligtasan po natin. Kumbaga, siya ang umako ng kasalanan natin at kaparusahan. So, dahil sa Kanya, tayo po ay makakapasok sa presensya ng Diyos na banal. Okay. So, ngayon, yung maiiwan dito, yun ang dadaan sa mga salot, sa mga sakit, sa kung ano-ano mga paghatol ng Diyos na ibubuhos niya sa buong mundo. At ang gagawin po ng mga tao sa panahon na yun, imbes na magsisi, mumurahin pang Panginoon. So, sa Bible, may isa pong tao na dumahan sa katakot-takot na mga pagsubok, pero hindi po niya pinaratangan ng masama ang Diyos. Dahil hindi naman talaga si Lord ang magpapahirap kundi ang kalaban. Kung babasahin niyo po ang aklat ni Job, no, dumaan siya sa lahat ng klase ng mga pagsubok na pwede niyong ma-imagine, no? At nawala nga yung pamilya niya, nawala yung anak buhay niya, nagkaroon pa ng sugat na hindi gumagaling yung katawan niya, pero sa kabila po nito, anong sabi ni Job? Pinanganak akong walang dala. Yan po ay nasa Job 1, talatang 21. Pinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako, at ang Panginoon din ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, hindi po siya lumigwak sa pananampalataya dahil po sa kahirapan at sa pagdurusa, dahil alam niya
na ang Diyos ay mabuti. Alam niya na nakikita ni Lord yung nangyayari sa kanya. So, ang kailangan po dyan ay pananalig sa Diyos. So, kung kilala mo ang Diyos, alam mo ang Diyos ay mabuti, hindi ka magdududa sa pag-ibig ng Diyos. Na magtatanong ka sa Diyos na, Lord, bakit mo hinahayaang mangyari to? Samantalang, sa'yo ako. Tama. So, si Lord, tinatawag dito ng Bible ay permissive will. Hindi niya talagang gustong masaktan ka, mahirapan ka, pero pinahayaan niya. Kasi nga, andyan nga si Satanas no? Sabi ni Satanas sa Panginoon, tingnan natin kung maglilingkod pa rin sa'yo yung Job na yan. Kung alisin mo ang protection mo sa kanya, tingnan natin kung mamahalin ka pa rin yan. Anong nangyari nga? Pinakita ni Job na mahal pa rin niya ang Diyos. At nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. So, mga pinamahalin po, no? Ang Diyos po natin ay mabuti. Huwag tayong magduda. Kaya nga niya pinadala ang Panginoong Jesus dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak, no, mapunta tayo sa impyerno. Kumuha siya ng paraan para makaalis tayo sa kasalanan na nagsira po ng paraiso. Para tayo makabalik sa kanyang paraiso, pinadala niya ang Panginoong Jesus para tubusin tayo. Buksan po natin sa Aklat ng Mga Awit, talatang 73, Kabanata 73, talatang 1. Nakalagay po dyan. Sahin po natin. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. So, ang Diyos natin ay mabuti. Tama. Sa Awit 72, tingnan natin ang nakalagay din doon. Tungkol sa kabutihan ng Diyos. Okay. Sabi dito nakalagay, kayong mga makapangyarihang tao, bakit nagmamayabang kayo sa inyong kasamaan? Hindi ba't ang Diyos ay palaging mabuti sa inyo? So, ang Panginoon po natin ay mabuti. Kahit nga sa masasamang tao, di ba? Mabuti ang Panginoon. Dahil, ang Diyos natin ay hindi katulad ng tao na ganun nga, no, na mapaghiganti. Pero darating ang araw na i-judge na tayo at maghihiganti siya sa mga kawalan ng hustisya na nangyayari, no, sa mundo na to. So, sa Roma 11, talatang 12, mabasahin natin ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Okay? So, sa mga nagdududa na mabuti ang Diyos, hindi na po kayo dapat magduda dahil pinigay ng Panginoon ng buhay niya. No? Wala nang hihigit na pag-ibig pa ron sa ginawa ng Diyos na sarili niya mismo inalin niya para lang tayo hindi mapahamak. No? Para tayo lagi natin siyang makasama sa kanyang presensya. Sa Roma 11, talatang 12, nakalagay. Okay, nakalagay dito. Dito ay makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Okay. So, ang Diyos natin ay mabuti. So, kung mananatili tayo sa kanyang kabutihan, patuloy na mararanasan ang kabutihan niya. Pero kung tayo ay nagre-rebelde, no, pipilitin natin yung gusto natin na hindi naman tama. Sinong magulang ang papayag na yung bata gawin ang gusto niya na hindi tama? Siyempre wala, di ba? Siguradong magpapalo siya ng magulang niya. Ganun din po ang Panginoon natin. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw na tayong mapariwala. Ayaw na masira ang buhay natin. So, mga ginagawa nating mali. So, darating nga pang panahon na yun na tinatawag na matinding kapighatian. So, ihanda po natin ang puso natin. No? Dahil nakalagay po sa pahayag, 16, siya, babasahin ko po sa inyo. Ang gagawin ng mga tao, imbes na magsisi sa mga darating na mga paghihirap, ay mumurahin pa nila ang Diyos. Para ratangan nila ang Diyos ang masama.
imbes na magpakumbaba sa Diyos at magsisi sila. Okay? So, naririnig niyo na maingay na yan po yung aso ng kapitbahay namin dito sa harap. So, in Jesus' name. So, Pahayag 16 siya, nakalagay. Pero kahit na napaso ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisi sa kasalanan nila. Hindi rin nila pinapurihan ng Diyos. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nagpadalas ng salot ngayon sa kanila. So, hindi po nagsisi ang tao sa kabila ng mga paghatol ng Diyos, ng mga warning niya, no? Mga warning lang naman po yun eh. Tama? Yung mga pagpapadala ni Lord ng mga salot na yan. Mga warning niya dahil ayaw niya tayong mapahamak. So, kung ang tao magsisisi, magpapakumbaba sa Diyos, tatanggapin siya ng Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay mahabagin. Tama? So, anong kailangan po natin daladalang armas sa mga darating na mga kahirapan, pagpapahirap, dahil kung may iwan tayo sa great tribulation na sinasabi o matinding kapighatian, pwede tayong patayin dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon Jesus. So, kung hindi natin tatalikdan ng Panginoon, papatayin nila tayo. So, anong dapat nating maging baon-baon natin sa ating puso? Ang nakalagay po sa Hebreo, kabanatang 6, talatang 12, ang sabi dyan, huwag kayong maging tamad, sa halip, tularan nyo ang mga tao na tumatanggap ng mga pinangako ng Diyos sa magitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Okay, so dalawa pong ingredient po ang kailangan natin dyan. Okay? Yung pong sinasabing pananampalataya o pananalig sa Diyos at pagtitiis o pagtsatsaga. So, ngayon pa lang magdasal na tayo na kung tayo man ay maiiwan sa matinding kapighatian, maging tapat tayo sa ating Diyos. Na kahit napatayin nila tayo, hindi tayo matitinag. Hindi nila tayo matawag doon. Magigiba ang pananampalataya natin sa Diyos. Okay? So, ihanda po natin ang puso natin sa mga darating ng mga kapighatian, pag-uusig sa mga Kristiyano. Dahil tsak po na darating yung araw na yun, panahon na yun. So, kung tayo nagmamahal sa Diyos, mas mahal po na tayo. Ang kayang patayin po nila sa atin ay katawan lang. Pero yung tunay na tayo sa loob, hindi nila kayang patayin. At balang araw, dahil tayo tagasunod ni Jesus, tayo rin bubuhayin muli ng Diyos at bibigyan niya tayo ng bagong katawan na kailanman hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay, hindi na magugutom, hindi na mahihirapan, hindi na makakaranas ng sari-saring sumpa, kundi tayo mapapalaya na sa lahat ng yun. So, tingnan po natin ang nakalagay sa Pahayag 21, talatang 4. Okay? So, tayo po ay magkaroon ng kalakasan ng loob sa pamagitan ng talata na to. Sabi dyan, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Okay. So, purihin ng Panginoon, napakaganda ng plano niya para sa atin. At yun nga po yung makita rin natin sa 1:10, talatang 10, isang buhay na ganap at kasiyasiya ang nilaan ng Diyos sa mga taong mananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas.